Hello po guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. May mga talatang na naman po tayong ating pag-aaralan. Kung saan mauunawaan po natin na mayroon palang walang kabuluhan o walang halaga sa Kanya. Tara ating pakinggan at pagpulutan natin nagkaalaman. Upang maging sa mga gawang di ayon sa Diyos, alam natin para maitama natin ang mga hindi nakakalugod sa paningin nagdakilang Diyos. Ang pamagat ng ating pagsaay. Walang halaga. Ano ang ibig sabihin ng paggamit ng maraming salitang walang kabuluhan sa panalangin? Sinabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi, Mateo Kapitulo 6 versikulo 7. Ang salitang walang kabuluhan ay nangangahulugang walang laman, o walang saysay, kaya nga binalaan tayo ni Jesus na huwag gumamit ng mga paulit-ulit na panalangin gamit ang mga salitang walang kabuluhan sa ating pananalangin dahil hindi ito makatutulong upang dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi sa dami at ganda ng pananalita tumitingin ang Diyos, sa halip, ang kanyang ninanais para sa atin ay isang pusong tapat. Awit Kapitulo 51 versikulo 6. Sinabi ni Jesus na ang paggamit ng mga walang kabuluhang pananalita o mga pormulang salita sa pananalangin ang siyang sinasanay ng mga walang Diyos at mga pagano at dapat na hindi maging bahagi ng panalangin Kristiyano. Ang ating mga panalangin ay dapat na maiksi at simple gaya ng panalangin ni Elias sa bundok ng Carmelo at hindi masyadong matagal na gaya ng paulit-ulit na panalangin ng mga propeta ni Baal. Tingnan ang unang Hari Kapitulo 18 versikulo 25 hanggang 39. Kung tayo'y nananalangin, ipinapaabot natin ang laman ng ating puso sa Diyos at sumasamba sa Kanya. Ito ay gaya ng pakikipag-usap sa Kanya sa ating mga puso. Maraming relihiyon, kabilang ang ilang sangay ng Kristyanismo ang nagpapayo na ulit-ulitin ang isang panalangin. May mga iglesia pa na nagtuturo na kung mananalangin ang kanilang miyembro ng isang partikular na panalangin sa isang itinakdang dami ay mapapatawad sila sa kanilang kasalanan. Ito ay paganismo at pamahiin lamang. Ang mga panalangin na itinuturing na gaya sa isang formula ang tinutukoy ni Jesus na walang kabuluhan at paulit-ulit na salita at walang lugar sa iglesia. Tinubos na ni Jesus ang kasalanan ng kanyang mga hinirang ng minsan sa lahat ng panahon, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 10, at maaari na tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos nang may lakas ng loob sa pamamagitan ng handog ni Kristo, Hebreo Kapitulo 4 versikulo 15 hanggang 16, hindi dahil sa dami at ganda ng ating mga salita, Mateo Kapitulo 6 versikulo 7. Madaling mangganyo na manalangin ng walang kabuluhang mga salita, at ulit-ulitin ang parehong mga salita sa ating pananalangin sa halip na manalangin mula sa puso. Dapat nating ituon sa Diyos ang ating isipan sa ating pananalangin at parangalan siya sa ating mga puso. Sinabi ng Diyos sa Isaias Kapitulo 29 versikulo 13, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Nagbabala si Jesus laban sa paggamit ng mga walang kabuluhang pananalita na paulit-ulit na binabanggit sa panalangin kaya't dapat natin itong iwasan. Ang pagpapaulit-ulit ng mga walang kabuluhang pananalita sa pananalangin ay umuubos ng ating oras ngunit hindi nito pinatutunayan ang ating pagtatalaga sa Diyos ng ating sarili o ginagawang mas epektibo ang ating mga panalangin para sagutin ng Diyos. Dapat nating turuan ang ating mga anak sa kanilang murang edad na manalangin sa isang natural na paraan gamit ang mga pangkaraniwang salita ng may pangingimi sa Diyos. Ang pagiging matyaga sa panalangin ay hindi katulad ng pananalangin gamit ang mga walang kabuluhang pananalita. Walang masama sa pananalangin ng paulit-ulit sa parehong bagay, tingnan ang 2 Korinto Kapitulo 12 versikulo 8. Ang totoo, itinuro sa atin ni Jesus na, dapat tayong manalangin lagi at huwag manghinawa, Lucas 18:1. Ngunit dapat na ang ating mga panalangin ay nagmumula sa ating mga puso, hindi memorya lamang at dapat na nagbibigay ng papuri sa Diyos, hindi inulit-ulit ang parehong mga salita na isinulat o itinuro ng tao.
Itinuturo sa atin ng Biblia na manalangin ng may pananampalataya, Santiago Kapitulo 1 versikulo 6, na isang direktang pagpapaabot ng ating mga kahilingan sa Diyos, Mateo Kapitulo 6 versikulo 9, sa pangalan ni Jesus, Juan Kapitulo 14 versikulo 13. Dapat tayong magpaabot ng ating mga dalangin sa diwa ng kapakumbabaan at paggalang sa Diyos. Lucas 18:13 ng may katiyagaan. Lucas 18:1 at pagsuko sa kanyang kalooban. Mateo Kapitulo 6 versikulo 10. Itinuturo sa atin ng Biblia na iwasang manalangin na gaya ng mga ipokrito na ang pananalangin ay pakitang tao lamang, Mateo Kapitulo 6 versikulo 5, at nagtitiwala sa bisa ng walang kabuluhang pananalita na inuulit-ulit sa kanilang mga panalangin, Mateo Kapitulo 6 versikulo 7. Guys, napakahalaga sa Diyos ang tamang pamamaraan o pagsunod sa mga talatang ating narinig ay isinasaayos tayo ng dakilang Diyos kung ano ang tamang paraan na panalangin kaya naway may mga natutunan tayo guys. Sa muli maraming salamat po, God bless you all. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share na din para update kayo sa mga susunod na upload ko. Thanks guys.